Magandang gabi po mga kababayan. Sana nagkaroon tayo ng masayang Pasko. Kayo siguro nagkaroon ng masayang Pasko. Ako, just an ordinary day. At saka, parang nakakatamad po mag-celebrate ngayon ng Pasko. Bakit? Kasi ang dami pong nangyayari na hindi maganda, hindi masarap sa pakiramdam. Ito mga nangyayari po sa ating kapaligiran, sa ating gobyerno lalo na, parang hindi maganda ang mga nangyayari. Ito po kasing ang dami pong mga nanggugulo. Imbis na matahimik naman po ang pamamalakad ng ating presidente, di ba? Maayos ang pamamalakad. Pero may mga gustong manggulo. Kasi gustong agawin ang posisyon. Gustong agawin ang Malacanang. Ito pong nag-meet po ito sa, although dati nang may plano sila na patalsikin si Bongbong Marcos, pero hindi kasi nila nakuha dahil doon sa sinabing usapan na hahayaan lang nila si Bongbong na maging Pangulo for 2 years. Siyempre, kung ikaw ba naman ang nakaupo na sa posisyon pakakawalan mo, excuse me, kahit sino naman, kahit ako man. Bakit ko ipamimigay? At saka, parang yung salamin ko, nagbubuling ako. Kahit sino naman po ang nakaupo dyan, pinaghirapan mong makuha. Bakit mo ipamimigay na nasa sayo na? Natural lang yun. Ngayon, porke kasi nakita nila na hindi matutupad yung pinag-usapan. Alam niyo mga kababayan, ako mismo, ayoko na magpalit ng Pangulo sa ngayon. Dahil ayoko po yung papalit. Ayoko yung ipapalit. Mas maganda po na tapusin ni Pangulong Marcos itong kanyang termino. Kasi maganda po yung ginagawa niya Itong mga kontrabida sa pamahalaan ngayon, sila yung nagsasabi na walang kwenta yung ginagawa. Alin po ba dyan ang walang kwenta? Ang daming nanggugulo, Diyos Maria Josep. Ano ho kasi ang umiiral ngayon Inggit sa nakaupo, tsaka gahaman, pagkagahaman sa kapangyarihan na hindi makahintay ng panahon nila. Sigurado naman sa 2028 makakatakbo kayong presidente. Pwede bang hayaan yung tapusin? At saka ako mismo, ibinoto ko si Bongbong Marcos at gusto ko na tapusin niya yung termino niya. Maganda po yung ginagawa ngayon ng ating gobyerno. Tapos ang papalit yung ibabalik sa dati, sa katulad ng nakaraang 6 years ng dating administration, yan ang gusto nila. Ito po kasing
itong nagsulputan na mga retired na PMAers, hindi naman lahat general eh. Hindi naman lahat sila general. Lalo na itong isa, itong masyadong vocal, na hindi naman nga general. Kapitan lang naman. Kapitan Clemente Enriquez. Siya po ang maingay eh. Siya yata yung spokesperson. Nakakainis po kasi mga kababayan na nananakot na kesyo nung under investigation yung dalawang SMNI anchors na mga fake news peddlers, sina Eric Celis at Lorraine Badoy. Di ba yung nagrally-rally pa sila at siya yung namumuno? Tapos itataya daw nila ang buhay nila para kina Eric Celis at Lorraine Badoy. Wow! Talaga lang ha? Nung kayo ay active pa in service, itinaya nyo ba ang buhay nyo para sa bayan? Itinaya naman siguro. Pero ito ngayon, gusto nyong itaya ang buhay ninyo uli. Hindi para sa bayan, kundi para to sa dalawang tao na mahilig sa chismis at sinungaling. At gusto nyong itaya ang buhay ninyo para dito sa TV network na ang daming violations. Mga taong mga sinungaling at instrumento sa pagpapabagsak sa gobyerno. Yun ang ipinagtatanggol po ng mga retired na mga PMAers na ito. My goodness! Bigla kayong sumulpot. Kayong mga matatanda na retired. Dahil kay Celis, dahil dito sa dalawang sinungaling na anchors. Tapos, for the sake of this TV network na ang daming kasinungalingan, ang daming mga violations sa franchise contract. Ganyan ba ang pagiging PMAer? Yan ba ang natutunan ninyo? Itsurang mga matatanda ito. Ngayon lumalaban, ipinaglalaban ninyo ang isang TV network na pati kayo, dahil sa kumakampi kayo dito sa TV network na ito, na pro-China, o di pro-China na rin kayo. Kaya pala, yung mga nangyayari sa West Philippine Sea, wala kayong inilabas na statement, wala kayong reaksyon, hindi kayo nag-iingay, at hindi ninyo sinasaluduhan yung ginagawang sakripisyo ng mga sundalong nagbabantay sa West Philippine Sea. Pero itong mga sinungaling na ito ang pinagtatanggol ninyo at pinupuri. Anong klase kayong mga sayang ng pagiging PMAer ninyo? Tapos ngayon, nananakot pa kayo. Mga kababayan, nananakot sila eh. Di ba nagpa-interview yan dyan sa SBNI bago na suspinde? Na kesyo, pagod na daw ang tao, ubos na raw ang pasensya ng taong bayan dito sa pamamalakad ni Bongbong Marcos? Sino may sabi sa'yo? Kayo lang siguro. Kayo lang ang nauubusan ng pasensya. Bakit? Hindi ninyo gusto ang pamamalakad ni Bongbong Marcos dahil ang gusto ninyong sundan niya ay yung pamamalakad ng Panginoon mo
si Duterte. Yan ang gusto mo, yung alam mo ba ang sinasabi mo, PM Ayer? Kilala mo ba ang pagkatao ni Duterte? O talagang kilala mo, pero nanginginabang ka? Bakit ganyan ka magsalita? Kesyo, kapag ginalaw si Duterte at ang SMNI, magkakagulo? Bakit? So kumakampi ka ngayon, sayang na pagka-PMA military? Hindi bayan ang ipinagtatanggol ninyo. Naturingan kayong mga military, ex-military. Ganyan ba? Yan bang pinag-aralan ninyo sa PMA? Ang magtanggol ng mga sinungaling at drug lord? Kasi, nanginginabang kayo? Nanginginabang kayo sa mga illegal na gawain itong ipinagtatanggol ninyo? Yan? Yan na ang pagkatao ninyo ngayon? Itsurang mga, sayang ng mga tsapa ninyo? Sayang ng mga ranggo? Kumakampi pala kayo sa pro-China. Kumakampi kayo sa mga violators, sa mga sinungaling, sa mga rebelde. Tapos ngayon kayo pa ang nag-uudyok sa mga kapwa ninyo militar at sa taong bayan na patalsikin ng Pangulo. Nasaan ang utak? Nasaan ang kaluluwa? Sa interes ba ng taong bayan? Sa interes ba ng bayan ang ginagawa ninyo? Bakit gusto ninyong patalsikin si Bongbong Marcos, ang Pangulo? Para kayo ang pumalit? Para ano? Para tuloy ang ligaya ninyo? Tuloy yung Duterte style na pamumuno? Na puro patayan? EJK? Maladiktador? Tapos ipinamamahagi, ipinamimigay ang bansa? Ipinamimigay ang teritoryo? Hindi pinoprotektahan yung mga Coast Guard, yung Navy? Hinahayaan na katayin ng mga China Coast Guard, yung mga sarili nating Coast Guard. Hinahayaan na angkinin yung teritoryo, ipinamimigay yung West Philippine Sea. Yun ba ang gusto ninyo? Nasaan ang pagiging military? Naturingan kayong mga military kayo, pero wala sa bayan ang pagmamahal ninyo. Ang pagmamahal ninyo, ang interes ninyo ay para sa pansarili ninyo. Ang pagmamahal ninyo, ang paglilingkod ninyo ay sa isang pamilya, sa isang tao, sa isang apelido. Naglilingkod kayo sa Duterte, hindi sa bayan. Di ba? Ang kakapal ng mga mukha ninyo. Tumatanggap kayo ng limpak-limpak na pensyon. Tapos ang ginagawa ninyo, ang ipinaglilingkuran ninyo, isang tao. Isang tao. Isang pamilya. Tapos gusto ninyo na ibalik sila sa pwesto para tuloy ang mga ligaya ninyo. Ang interes ninyo hindi para sa bayan ng Pilipinas, para sa mga pansarili ninyo. The fact na ipinagtatanggol ninyo si Duterte, bakit? Ano meron? Ano meron sa Duterte administration? Bakit ganyan na lang ang pagtatanggol ninyo na handa kayong mamatay? Dahil lamang sa kapiranggot na ilang pirasong tao? Laban sa isang buong bansa?
Di ba originally ang sinumpaan ninyo ay paglingkuran ang bansang Pilipinas? Bakit ngayon kumakampi kayo sa tao na gustong gawing probinsya ng China ang Pilipinas? Gawin nyo na kaming province. Yan ang gusto ninyo. Nananakot kayo. Kesyo magkakaroon ng sisibo lang isang pag-aaklas. Wow! Hindi kayo makontento sa magandang ginagawa ng Pangulo kasi ang gusto ninyo yung bulok na pamumuno. Nabubulo na naman ako. Yung bulok na pamumuno ng pinapanginoon ninyo. Huwag ninyong sabihin na ubos na ang pasensya ng bayan, ng taong bayan. Hindi kami kasali doon. Kayo lang. Kayo lang ang nagsasabi niyan. Ilan kayo? Kayong kapiranggot ng mga DDS kayo. Hindi lahat. Huwag nyo kami isali. Kayo lang ang may gusto niyan. Kayo lang ang may gusto sa Duterte administration. Mga walang hiya kayo. Yan ang ipapakita ninyo, mga retirado kayo. Yan ang ipinapakita ninyong halimbawa dito sa mga bago, dito sa mga bagong sundalo, ang magtraidor sa bayan. Mga kababayan, pagtatraidor itong ginagawa nitong mga retiradong militar na to. Biruin mo, mang-uudyok sa taong bayan at sa mga active na militar na patalsikin ang nakaupong Pangulo. Matino ba yan? Hindi kayo mga inspirasyon. Dapat sana kayo mga retired na mga militar, maging huwaran kayo dito sa mga batang sundalo. Pero ito kayo pa ang nanguudyok at nagre-recruit dito sa mga active na sundalo. Pati si Browner, nire-recruit nyo pa para labanan ng gobyerno. Para kayong NPA. Mala NPA na kayo. Yan ba? Yan ang itinuturo ninyo dito sa mga batang, mga baguhang militar? Mga walang hiya kayo. Sige, subukan ninyo. Gusto ninyo ng kudeta? Gusto nyo pala ng kudeta? Bakit pa ninyo ibinulgar? Akala ninyo hindi kayo paghahandaan. Tingnan natin kung saan kayo pulutin. Naku, kung si dating Pangulong Marcos Sr., ewan ko na lang kung saan kayo pupulutin. Mabait pa nga yun, ha? Tingnan mo si Ninoy Aquino. Dapat death sentence na yun eh. Pero hindi pinatay. Kinulong lang. Subukan natin yung Marcos Jr. ngayon. Hindi si Marcos Jr. ang nagde-decide, di ba? Ang gumagawa ng desisyon. Di ba si Lisa? Mas matindi yun. Kung si Bongbong Marcos lang siguro, napakabait niyan eh. Kaso mukhang hindi si Bongbong ang nagdedesisyon. Bahala kayo. Pero ang nasasabi ko lang, itong mga ginagawa ninyo, laban sa bayan yan. Dahil ang mga ginagawa ninyo, hindi para sa interes ng bansa, kundi para sa interes ng pansarili ninyo. Ang ipinagtatanggol ninyo, isang taong kilala ninyo. Alam ninyo kung anong klase ng pagkatao niyang ipinagtatanggol ninyo.
Pare-pareho kayo dahil ipinagtatanggol ninyo at kumikita kayo. Nasasarapan kayo. Masarap ang buhay. Ayaw ninyo na kapag pumasok ang ICC, subukan daw na galawin ng Duterte. Bakit? Bakit papasok ang ICC? Yun ang tanong. Bakit kontrang-kontra kayo sa pagpasok ng ICC? Bakit kayo natatakot sa ICC? Kung talagang wala kayong kasalanan, hindi kayo matatakot, wala kayong dapat ipag-alala. Ngayon, dahil sa nagbabanta, may mga pagbabanta pa kayo kapag pumasok ang ICC. Nagbabanta pa kayo? Nananakot? Kasi alam ninyo sa sarili ninyo na may guilt, na talagang may ginawang masama na dapat lang arestuhin. Yun lang yun. Yun ang totoo. At kayong mga kumakampi dyan sa Duterte, pareho kayo ng likaw ng bituka. Pareho kayo kaitim ng kaluluwa. Niyang ipinagtatanggol ninyo. Alam niyo mga kababayan, Paskong Pasko eh. Paskong Pasko, ganito ang mga usapin natin. Wala naman tayong magagawa mga kababayan kung sila ang may mga kapangyarihan. Sila ang may kapangyarihan, sila ang may lakas, sila ang may mga armas. Tayo, ano naman ang magagawa natin? Magbunga nga lang. Pero sige, manood tayo. Manood tayo. Kung ano nga ba. Kung kayo ang manalo, kung manalo ang demonyo dito, ano magagawa natin? Ganun talaga eh. Pero siguro ko naman hindi tanga ang Marcos. Attorney Lisa, panawagan lang. Paghandaan ninyo itong mga nagbabanta na ito. Ang yayabang. Palibhasa kasi, may mga kasalanan. At hindi pa nakontento, gusto pang ituloy-tuloy. Kayo lang. Gusto nyo kayo lang. Hindi pa rin nakontento doon sa mga kinita ninyo. Gusto nyo pang agawin ngayon. Gusto nyo kayong mag-agaw. Ay naku, mga kababayan, wala po tayong magagawa. Ako, ang magagawa ko lang, ilabas ang aking reaksyon at opinion. At yun ang aking opinion, yung mga sinabi ko. Okay, mga kababayan, hanggang dito na lamang at Paskong Pasko eh. Ganito ang mga pinag-uusapan natin. Thank you for watching and see you in my next vlog. Maraming salamat po at let's hope for peace for our country.